Ayun. Okay. Sobrang lakas na. Good day po. So may dinala po dito sa akin na e-bike na nagpa-power naman siya pero ayaw umikot ng gulong pag ipiga natin yung throttle. So i-unlock muna natin. Mapapansin nyo, gumagana din pati alarm. So ibig sabihin okay yung fuse dito. Di na natin siya kailangan tignan kasi makikita naman natin dito na gumagana siya. Kasi pag sira yung fuse, wala talaga yung isang supply. Problema dito is meron siyang power pero yun o, mag-stack up siya. Parang mano na siya konti. So nawala na. Yun o. Second, third. Wala. Parang gumano na siya konti. Pero nawala na. Hindi naman siya stack up. Yun o. Umikot naman siya ng maayos. Smooth. So, try natin siyang i-troubleshoot. So yun po, di ko pa po siya nabuksan. Pero chinarge ko muna siya kasi nga nag-red kanina. So umikot siya. Ito, tinanggal ko yung charger. Tapos, kung meron kayong tester, set nyo sa 200 volts na DC. May butas yan siya dito sa dalawa. Yan o. Tusok natin dyan. Tapos meron siyang output na 55 volts. Ibig sabihin, nagcha-charge siya. So, umikot yung gulong kasi pag charge ko, no, yan o, insert natin ha. Ayun. Nag-charge siya. So, pag i-on natin, full charge kasi nga naka-charge. So, pag pigain natin siya, yun o. Umikot. So, ibig sabihin, may problema sa battery. Kasi apat kasi battery nito. Baka may bumigay na isa. Yun o. Yun. Umikot siya. Hindi ko pa siya nabaklas. So, at least, wala doon ang problema. Dito lang yan sa bandang battery. Kasi mandar siya ngayon kasi may nakasupport na charger. So, tignan natin yung battery. Baklasin natin itong apat na screw. Ayan. Ayan. So, inugot ko muna yung charger. Tanggal na din natin yung takip. So, set natin siya sa 20 volts DC. Then, isa-isahin natin i-tester yung battery. Ito, 12 volts. 12 volts din. 12. Yun. Ay, ito pala. Yan, oh. Ay, maluwag. Maluwag lang. Dapat tigpitan natin kasi naglo-low amp siya. Kaya pala gumano lang siya konti. Ito talaga pag maluwag yung mga battery. Ayan o, nag-spark. Yan pala siya. Yan o, maluwag lang. So, kahit sa mga motor customer, kung lagi kong sinasabi sa kanila, higpitan talaga yung battery. Kasi nakakasira talaga din yan. Lalo na sa motor, masisira yung regulator natin dyan. So, yan o, umitim na nga siya o. So, check nyo talaga yung battery. Dapat mahigpit. Yan o, nag-spark siya. Yan, uminit na din to. Ayan o, nalusaw na. So, yan o. So, kailangan talaga mahigpit yung pagka-install natin sa battery. I-tightening natin sila. Same lang yan sa electrical natin sa bahay. Na kapag lumuwag, nag-high ampere yan siya. Yan o. At lumalakas ang consume ng kuryente natin. Kasi may umiinit na nga ng wire. Yan. Pero ingat lang sa pagigpit na ito, hindi dapat ikot dito. Yan o, umiikot kasi yan siya. Dapat hindi yan tatama kasi sobrang lakas na ng voltage dito. Nasa 48 volts na. Kasi tig 12 isa nito. So, hindi siniris sila. Yan o, nag-spark ng kusa. So, ganun lang pala. Kaya pala bigla lang daw itong nag-shutdown habang tumatakbo. Kasi nga, umiinit na siya. Yan o, higpitan natin ha. Pero careful lang, dapat hindi talaga to sasama. Nalusaw na kasi siya, pumalawang na. Kasi nag-high ampere na siya. So, ganun lang pala yung issue niya. So, unahin ko sana higpitan kanina. Pero inuna ko na lang yung pag-test ng voltage. Pakita ko sana sa inyo kung may maluwag ba. May maluwag nga. Ano. Yan ito. Dito pa sa output mismo, lumuwag. Yan o. So, try natin. Hindi na siya naka-charge. Kanina naka-charge yun eh. Yan o. So, ayun. Okay. Sobrang lakas na. Yan o. Baka makakain yung wire.
Okay, ulitin natin. Yun. Hindi rin pala siya lobat. Kanina lang pala siya nag-weak. Kasi nga, hindi na niya na-detect itong sakto na voltage ito kasi maluwag. Yan o. Iinit yan siya. Yan o. Nalusaw na. Yan o. May kalawang na siya. So, kailangan mahigpit yan siya. Yung mga screw natin. Dapat naka-tightening tayo dyan. Patandi talaga yan. Kahit sa motor, kailangan natin yan siya mahigpit. Para di masira yung charging natin. Yan o. Sobrang lakas na. Kasi naka third gear siya. Second. First. Ayan. 25. 35. 45. Goods. So at least hindi dito ang sira. Yun doon pala. So again, sa mga gusto mong pa-repair ng e-bike, hindi po ako magaling sa e-bike pero alam naman natin yung mga basic troubleshooting kasi nagre-repair naman tayo na kahit ano dito, mga sasakyan, motor, electronic, appliance at saka electrical, kaya lahat ma-trace naman natin ng madali. So punta tayo doon sa mga basic step. Doon talaga tayo sa basic muna. Hindi muna natin sa babaklasin. Mag-troubleshoot muna tayo, trial and error sa mga easy way kung saan tayo dapat magsimula. So yun lang pala ang sira niya, o hindi naman talaga siya sira, na lumuwag lang. So okay, maraming salamat and like nyo tulong sa YouTube and like nyo tulong din po sa Google Map from Tulil, Davao City. So working na siya.